Pero alam mo ninyo, trabaho ng abogado yan eh. Na iligtas yung kanyang kliyente. Kaya lang, nakapag-record ba kayo nung video ni Congressman Romualdez? Di ba nagsalita siya sa Facebook? Naalala ninyo yun? Yung mahaba. Tinatanong ko lang. Pero yung ibig ko sabihin kasi, dapat nakapag-save tayo niyan. Why? Kasi, baka mamaya, burahin na yan, hindi na natin makita, ala ng ebidensya. Kasi, ang mga sinabi niya doon, ang tumatak sa ating mga kababayan, una, ay yung, hindi ako babagsak mag-isa. That was in English, I understand. Pasensya na, hindi ako ganun hindi ko maalala yung eksaktong sinabi niya in English, Pero ang sabi niya, hindi ako babagsak mag-isa. Ay bakit siya babagsak? Kung ala naman siyang kinalaman. Bakit niya sasabihin yun? Kung wala naman siyang kinalaman. Plus, ang sabi nga ni Saldico, hindi ba ga? Inuutusan siya. So sa madaling sabi, ang sitwasyon ay ganari. Ako ang boss halimbawa. Halimbawa, ito, isang komite. Kami, ano pangalan nga sorry, hindi ko pa nakuha ang pangalan niya. JM. At saka si Engineer Daniel. Tatlo kami. Ako halimbawa, we are a committee of 3. Alright? So ngayon, ako lahat ang mag-iisip. Ako lahat ang pipirma. Pero uutusan ko si Daniel. Daniel, ganito ang gagawin mo, ha? Ikaw naman, JM, ikaw naman ang magdadala nito. Ikaw maghanap ng security para ihatid itong mga mali-maleta na ito. Ganon. So, if that's the case, anong kasalanan ko? Ay, nagtatrabaho yung dalawa. Pero inutusan ko sila eh. Isn't it the testimony of Daniel and JM, would it be enough para ituro ako? Isn't it the reason kung bakit nasabi ko na hindi ako babagsak mag-isa? Hindi lang naman ako. Dumadaan din yan sa ehekutibo. Di ba ka? So, it's indirect way. Kung sa aking opinion sa aking pag-analisa, it is indirect way of pag-amin.